Nagkukumuhog sa pagre-rebook ng kanilang mga tiket ang ilang pasaherong nasa Ormoc Port sa Leyte. Kinansela ang mga biyahe mula roon dahil sa paparating na bagyong Usman. Kaninang umaga, mahigit 1,000 pasahero ang stranded sa Pantalan. Sa buong Eastern Visayas, aabot sa mahigit 2,000 pasahero at 87 rolling cargo ang hindi na nakabiyahe. Daang-daang pasahero at sasakyan din ang stranded sa Pantalan sa Surigao City. Ang ilan sa mga pasahero, umuwi na lang din muna pero may ilan namang nanatili sa Pantalan. Otomatikong sinususpindi ang biyahe ng mga barko sa mga lugar kung saan nakataas ang tropical cyclone warning signal dahil sa bagyo. Kaya wala rin katiyakan kung makakabiyahe pa ang mga pasahero sa mga bus terminal. Sa isang bus terminal sa Pasay City, nag-uunahan sa pagsakay sa bus ang mga pasaherong pauwi sa Iloilo. Roro buses ang mga sasakyan nila na babiyahe ng halos 24 oras sa dagat. Kakaunti ngayon ang mga bus dahil naipit sa probinsya ang ilang bus dahil sa papalapit na bagyong Usman. Yun nga po may bagyo daw. Hindi pa naman ako marunong lumangoy. Gayunpaman, matyaga na maghihintay ng bus ang ilang pasahero. Si Aling Belen, umasa lang daw sa mga reserbang bus ng terminal para makabiyahe. Sabi daw may bus na chance passenger. Pagdating ko kahapon, wala naman. Kaya bumalik ako ngayon. Kung mas stranded kami, di maghintay talaga kami para uwi lang kami po. Sa kalapit na terminal ng bus, abot na sa EDSA ang pila ng mga naghihintay ng bus na babiyahe naman pa Leyte. Madalang din ang dating ng bus. Pangamba ng ilan sa kanila, baka sa terminal na sila abutin ng bagong taon. Yung baon namin, yun yung handa namin. Ang ilan naman sa kanila, uuwi na lang daw muna sa kanilang bahay at babalik na lang kung magkakaroon ng karagdagang bus. Sa Araneta Center Bus Terminal, dumami na ulit ang mga pasahero. Ang Land Transportation Office nagsagawa ng inspeksyon sa mga bus. Inirekomenda naman ng LTFRB sa mga Roro Public Utility Buses na suspendihin na ang kanilang mga biyahe dahil sa parating na bagyo. Dapat din daw asikasuhin ng mga bus operator ang kanilang mga apektadong pasahero. Darlene Kay, GMA News.